Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban, pakundangan sa pagdalangin ng laging birheng si Santa Mariang Mahal. Kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang naguudyok sa aking magkaganyan, ngayong malaman kong siya'y namatay para sa lahat, at dahil diyan, ang lahat ay maibibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat, upang ang mga nabubuhay ngayon ay wag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya ngayon, ang pagtingin namin kanino man ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Noong unay, gayon ang aming pagkakilala kay Kristo, ngunit ngayoy hindi na. Kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Siya'y bago na. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya akong kaibigan, di nakaaway, at hinirang niya ako upang ang panumbalikin sa Kanya ang mga tao. Ang ibig kong sabihin, ang tao'y ibinibilang ng Diyos na kanyang kaibigan sa pamamagitan ni Kristo at nililimot na niya ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala niya sa akin ang balitang ito. Kaya't ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan ang ating pong itutugon. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ulitin po natin. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw ang aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Tugon. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad.
Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Tugon, Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Tugon, Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sino mang nagkasala. Tugon, Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Magsitayo po ang lahat. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon tuwing pista ng Paskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem at ng 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ang mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat ng nakaririnig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Sila'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging isang masunuring anak ang lahat. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus, umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Atin pong balikan ang ating pong naging mga gabay para sa linggong ito at nawa kahit papano ay meron tayong
mapaghugutan, meron tayong magamit sa ating pong pang-araw-araw na ah, pagsasabuhay, no, ng ating pong mga tungkulin, ng ating pong mga responsibilidad. Nung Lunes po, no, pinaalala sa atin na kailangan lang talaga natin magkaroon ng tamang mindset, no, yung tamang attitude sa pagtingin natin sa buhay. Hindi tayo mahirap, hindi tayo mayaman. Malinaw po ba? So, ano man ang estado mo sa buhay, nakadepende sa kung paano mo tinitingnan ang buhay. Sabi nung Lunes, no, yung ebanghelyo tungkol sa mapapalad. Sabi, mapapalad ang mga aba na wala nang inaasahan ng Diyos o wala nang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Kaya sabi din sa bandang dulo, mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Minsan, no, nararanasan natin at nasasabing, bakit gano'n? Kung kailan tayo nagsiserve, kung kailan tayo gustong maglingkod, magsimba doon, maraming pagsubok. Hindi lang pagsubok na gawa ng mga problema, pagsubok din gawa ng mga tao. No? Yung mga persecution na nararanasan natin, yung mga rejection na nararanasan natin, pero kailangan malinaw dahil sa pagsunod mo sa kalooban ng Diyos. Kung nagkakaroon ng kahirapan sa pagtupad nito, ibig sabihin nasa tamang direksyon tayo. Pero yung makita mo na mapalad ka, no, yun yung magandang punto na makita natin na pwedeng may sakit ka, nagkasakit ka, pero nagpapatuloy ka pa rin dahil nga nasasabi mong mapalad ka. Sabihin nyo nga po, mapalad ako. Yung iyakin natin, ha? Kung naghihirap tayo dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kasi kadalasan, naghihirap tayo at nahihirapan tayo dahil sa pagsuway natin at hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos. Nung Martes, ang sabi naman, pinaalala ulit, no, bakit ba kailangan natin makitang mapalad tayo? Kasi ang sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kayo'y mga asin ng sanlibutan. Kayo'y mga ilaw na sanlibutan. Yung purpose mo sa mundong ito, kailangan maramdaman ng mga tao, kailangan makita ng mga tao, maging asin at maging ilaw ng sanlibutan. Pero dapat saktong timpla lang. Sobrang asin, maalat, nawawala ng kwenta kahit anong pagtingin mo na napakasarap niyan, pag maalat yan, hindi mo yan makakain. Kapag sobrang ilaw, sobrang liwanag naman, dahil nga minsan no, nagiging controlling, alam mo, para bang pakiramdam mo, ikaw ang nakakaalam ng lahat, no, ng ikabubuti ng ibang tao, nakakasilaw din. Nakakadapa din. No, imbis na matulungan natin na maakay sa tamang direksyon, lalong naliligaw dahil sa sobrang ilaw na ginagamit natin. So, tamang asin, tamang ilaw. At muli, nung Miyerkules, ang sabi naman ni Kristo, na dahil nga sa kanyang, yung bang inaakala ng mga tao, no? Ang sabi niya, hindi ako naparito para baguhin ang kautusan, kundi para, sabi niya dito, yung paalala sa atin, ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Hindi siya naparito para baguhin, kundi para isabuhay, ipaliwanag
ang kautusan. Nung Huwebes naman, ang sabi sa atin, kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon bago kanya iharap sa hukom. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon bago kanya iharap sa hukom. Ito yung mga bagay na dapat nating gawin at nawa mapagnilayan natin, no? Bago pa mahuli ang lahat. At kahapon, ang sabi naman ni Kristo, kung sakaling nahihirapan ka na, napapagod ka na, lalo tigit pagdating sa pag-unawa, pagmamahal sa pamilya, sa kapatid, sa kaibigan, ang sabi ni Kristo, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y pagpapahingahin ko. Yung pahinga, no, na ititigil mo muna ang lahat, maging yung mga ginagawa. Minsan, kailangan din yun, no? Yung kailangan mong tumigil. Mahirap din yung dire-diretso. Nakakapagod po talaga yan. Titigil lang naman, hihinto lang para magpahinga. Hindi para tuluyang huminto. Hindi para ayawan ang responsibilidad na mayroon tayo. Isang pag-uugali na dapat nating matutunan. Kasi maraming bagay po, no, na hindi natin naiintindihan agad-agad. So, makukuha lang natin yan kung magkakaroon tayo ng pagkakataon na manahimik. Kaya sabi dito, no, ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Hindi niya maintindihan, no? Kung una, bakit nagpaiwan si Jesus? Sabi nga niya, di ba, no, bakit mo naman kami ginanito? Hindi niya yun naintindihan. At yung sagot ni Jesus, di ba dapat ako nasa tahanan ng aking ama? Hindi pa rin yun naintindihan ni Maria nung panahong iyon. Kasi para sa kanya, bata pa si Jesus eh. 12 years old pa nga lang eh. Pero hindi siya nagpadalos-dalos. Ito ay isinapuso niya muna. Sabi nga, no, lahat ng bagay, iningatan niya, pinagnilayan muna sa kanyang puso. Na siyang kailangan ngayon, no? Nawawala ito sa atin. Yung konting nasabi, magwawala. Konting narinig, no? Magpo-post sa Facebook, ipapaalam sa iba nang hindi muna nag-iisip. Pag sinabi, siyempre yung pag-iningatan, ang tawag dito yung mas malalim na discernment, yung mas malalim na pagninilay. Kung hindi mo naiintindihan ang mga bagay-bagay, huwag kang sugod ng sugod. Lalo tigit, huwag kang magbibitaw ng salita. Kung hindi mo patuluyang naiintindihan. Minsan naman, hindi tayo nagbibigay ng panahon na mag-isip. Either lalayas ka na lang, magdadabog ka, magre-rebelde ka, dahil lang hindi mo naiintindihan. Ano nangyayari? Nakakabuti ba? Nakakatulong ba yan? Ito yung isang ugali, no, ng puso ni Maria. O pwedeng sa salita natin, pwedeng sarilinin mo muna. Sarilinin mo muna. Iba naman yung lagi kang, no, parang sinusolo mo lahat, no. Aatakihin ka niyan sa puso. Pero yung sarilinin mo muna dahil binibigyan mo ng pagkakataon ang Espiritu Santo na dumaloy sa iyo para maintindihan mo, iproseso, no? Para bang gano'n, no? Pinoproseso mo muna kung ano yung naranasan mo, kung ano yung nararamdaman mo
maging kung ano ang ginawa ng ibang tao at ginagawa nila. Hindi yung react tayo ng react. Kasi nga sa mga social media, no? Hindi mo naman naintindihan kung ano yung post, pero react ka rin ng react. Di ba? O ano nangyayari? Nag-aaway-away. At anong pinag-aawayan pag tinanong mo? Hindi nila masagot. Bakit nga ba? Wala lang. Dahil lang sa hindi pinagnilayang mga salita, mga kilos. Sasabihin, minsan, no? Sasabihin, karapatan ko to, akin to social media ko ito. Kaya kung anong gawin ko dito, okay. Pero hindi mo pinagnilayan, ano magiging impact niyan, hindi lang sa buhay mo, kundi sa buhay ng mga tao sa paligid mo. Amen? Magsitayo ang lahat. Mahabaging Ama, marapatin po ninyong dinggin ang aming mga panalangin sapagkat nananampalataya kami sa iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Lumalapit kami sa Kanya sa pamamagitan ni Maria. Bilang isang sambayanan, taimtim tayong manalangin at sabihin sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng aming binyag, kami ay tinawag mo sa pananampalataya. Naway patuloy kaming tumugon sa tawag ng mahal na Birhen ng Soledad para sa pagbabalik loob, pagsisisi at pagtatalaga ng aming mga sarili sa Diyos. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, idinudulog namin sa iyo ang mga pinuno ng aming pamahalaan. Ipagkaloob mo po sa kanila ang katapatan sa paglilingkod at naway kumilos sila para sa ikabubuti ng sambayanang Pilipino, lalo na ang mga nagugutom at naghihirap. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, inilalapit namin sa iyo ang aming parokya, ang Nuestra Señora de la Soledad at ang mga samahan na bumubuo nito. Gayon din ang Arkidiyosesis ng Maynila at ang Simbahang Katolika sa bawat sulok ng mundo. Gawin mo kaming masigasig na makibahagi sa mga gawain ng simbahan. Maging bukas palad sa pag-aalay ng sarili, sa gawa at panalangin. At mamunganawa ang lahat ng ito ng kabanalan, hustisya at kapayapaan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Si Jesus ay nananatili sa ating piling sa Santisimo Sakramento. Kaya kami po ay nananalangin para sa bokasyon sa pagpapari upang patuloy naming matanggap ang pagpapala ng Eukaristiya na sentro ng Kristiyanong pamumuhay. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ipinakita ni Jesus ang kanyang pagmamalasakit sa mga may sakit. Kaya't natatanging naming hiling na lingapin mo at palakasin ang mga kapatid naming may karamdaman at nangihina. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Idinadalangin namin ang lahat ng mga kapatid naming yumao na patawarin ang kanilang kasalanan at gantimpalaan sila ng tahanan sa langit. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Bilang ina, ipinakita ni Maria ang mga mabubuting katangian, lalo na ang katapatan, pagpapakumbaba, pagsunod at kalinisan, upang hindi maging hadlang sa misyon ng kanyang anak. Kaya itinataas namin sa iyo ang mga kababaihan at mga ina ng tahanan na pagkalooban mo sila ng puso tulad ng kay Maria at maging inspirasyon nawa sila ng aming pamayanan at ng bawat mag-anak. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami.
Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Alay namin aming buhay, bawat kalang at lumbay, bawat pangarap naming taglay sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinapalang maging ina ni Hesu Kristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, inaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Huspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Hawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Ay sana mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ibang dulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo At rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang umaga. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.